Magandang araw muli mga bata. Ang ating asignatura para sa araw na ito ay Araling Panlipunan 2. Nasa ikatlong quarter na tayo, pang-5 linggo. Ang paksang aralin, konsepto ng pamamahala at pamahalaan. Ang layunin para sa araling ito ay natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, nais ko muna bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Parañaque. Maraming salamat po. Ngayon, alamin natin kung anong ibig sabihin ng pamumuno at pinuno. Ang pamumuno ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Samantalang ang pinuno, ito ang tao na nangunguna at nangangasiwa sa gawaing itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Yung pamumuno, yun yung pwesto mismo o tungkulin na iaatang sa pinuno. Okay, halimbawa, si Mayor Edwin Olivares, di ba? Siya ang pinuno natin sa lungsod ng Parañaque. Ang kanyang pinamumunuan ay ang buong lungsod ng Parañaque. Ang tungkulin niya ay maging isang mayor ng Parañaque. Okay. Ang kaunlaran at katahimikan ng isang komunidad ay nakabatay sa uri ng pinuno. Kinakailangang magpakita siya ng magandang halimbawa na maaaring tularan. Matiwasay o masalimuot man ang mga nangyayari sa komunidad, ito ay nakasalalay sa uri ng pamamahala ng isang pinuno. Siyempre, pag maayos ang pinapakita sa atin o ang pasunod sa atin ang nakakataas sa atin, magiging maayos din ang ating komunidad o ang ating bayan. Okay. Narito ang ilan sa mga katangiang dapat taglayin ng isang pinuno ng ating lugar o kahit ano pa mang pinamumunuan niya. Una, maging responsable. Dapat alam niya ang kanyang mga obligasyon, ang kanyang mga tungkulin bilang isang pinuno. Pangalawa, may disiplina sa sarili. Hindi ibig sabihin pinuno ka na, tanghali ka pupunta sa office mo o kung kailan mo lang gusto kasi meron ka namang mauutusan. Ibig sabihin, dahil inihalal ka ng tao, dahil inilagay ka dyan ng mga kasama mo, mga tao sa barangay nyo o sa grupo nyo, nagtitiwala silang magagawa mo. Kaya, kailangan, kung anong oras dapat ka pumasok, yun din dapat ka nasa opisina kung saan ka namumuno. Pangatlo, naninindigan sa katotohanan. Okay, kailangan kahit kamag-anak mo ang gumawa ng pagkakamali, ng pagsalungat sa batas, kailangan ipapatupad mo kung ano ang tama. Huwaran at modelo ng mabuting gawa. Okay, dapat kasi pag ikaw ang namumuno, syempre matayog mataas ang tingin sa iyo ng mga tao sa paligid mo, kaya ka nga inilagay sa posisyon na yan kasi mataas ang tiwala nila sa iyo, kaya kailangan maging modelo ka para sa iba. Sunod, walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Okay, katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, kamag-anak man o hindi, mayaman man o mahirap, kailangan ipatupad kung ano ang naayon sa batas. At ang panghuli, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad, mapagpakumbaba, matapat, at may pagpapahalaga sa mga karaniwang tao. Okay, lalong-lalo na pag ikaw ay namumuno, kailangan unang-una mong bibigyan ng pansin yung mga mas nangangailangan na tao ng iyong serbisyo. Kailangan mas nakatingin ka sa kanila, kung ano ang kailangan nila. Okay, hindi mo naman pababayaan yung iba na mga kaso lang sila mas
kailangan kasi nila ng atensyon at tulong ng inyong komunidad o ng kung saan ka namumuno. Okay. Sunod, narito ang mga pinuno ng iba't ibang bumubuo ng komunidad. So, ang iba't ibang bumubuo ng komunidad natin, may kanya-kanya silang pinuno. Halimbawa, sa simbahan, ang pinuno nila ay ang mga pari. Sa ibang relihiyon naman, pastor, o kaya katulad sa Muslim, may imam sila. Yun yung mga pinakanamumuno sa kanila sa kanilang simbahan or sambahan. Sa paaralan naman, ang namumuno sa atin ay ang principal. Siya naman ang nagpapatupad na kung ano ang dapat gawin na mas makatutulong sa mga bata pagdating sa paaralan. Okay, ospital, syempre ang namumuno ay ang mga doktor. Okay, sa tahanan naman si tatay at si nanay ang namumuno. Minsan naman pagkasama natin si lolo at si lola, minsan sila din ang nasusunod kasi sila ang mas nakakatanda sa atin. Sa barangay naman, meron tayong kapitan na sinusunod. Okay, lalo na sa panahon ngayon, importante ang isang kapitan kasi sila ang nagpapahatid ng mga tulong, ng impormasyon sa mga tao. Okay, lalo na sa panahon ngayon na meron tayong kinakaharap na pandemya. Okay, dapat nating tandaan na mahalaga ang isang pinuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran ng isang komunidad. So pag walang namumuno kasi sa isang komunidad, watak-watak ang tao kasi kanya-kanya sila. O itong gagawin ko, hanggang sa yung gusto ng isa, ayaw din ng isa, hanggang sa magkakagulo, mag-aaway. Samantalang pag may namumuno, merong magpapatupad ng batas, may ipapasunod na mga kailangan sundin sa isang lugar, so magiging maayos ang takbo ng isang komunidad. Okay, dapat taglayin ng isang pinuno ang katangian ng pagiging makadiyos. Unang-una yung makadiyos kasi pag may takot sa Diyos ang pinuno natin, hindi siya gagawa ng kalukuhan o kabulastugan, hindi siya magnanakaw ng pera ng bayan. Hindi niya gagastusin yung pera ng bayan para sa kung saan-saan lang. Okay, makatao, kailangan maging makatao kasi unang-una tao ang naglagay sa iyo sa posisyon na yan. Kaya dapat pagsisilbihan mo rin ang mga tao. Sunod, makabansa at makakalikasan. Okay, kailangan alagaan natin ang kalikasan kasi dyan tayo naninirahan sa ating lugar. Okay, lahat ng mga nasa paligid natin kailangan nating alagaan kasi tayo din ang makikinabang niyan. Okay. Sunod, kailangan ang pakikipagtulungan ng mamamayan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng isang komunidad, organisasyon o samahan. Okay, sabi nga, kahit anong galing ng ating pinuno o namumuno sa atin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, di ba? Halos lahat na gawin ng ating presidente, maibigay lang ang tulong sa atin, pero ang dami pa ring reklamo, ang dami pa ring puro pangit ang nakikita, walang magandang nakikita. Okay? Hindi lang ang namumuno ang bahala kung ano ang dapat mangyari. Dapat tayo din nakikiisa kung paano din tayo makakatulong para malagpasan natin ang problemang ito. Kung ang gobyerno o ang namumuno sa gobyerno natin, ibinibigay halos ang tulong na kaya nilang ibigay, dapat tayo, tinutulungan din natin ang sarili natin. Iniisip din natin kung paano tayo makakatulong para maitawid natin ang hirap ng buhay sa ngayon. Ngayon, alamin at tukuyin natin ang mga sumusunod. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ang sumusunod ay halimbawa ng mabuting pamumuno sa isang komunidad o pamayanan maliban sa isa. Alin ito? A.
napapabuti ng pinuno ang samahan ng komunidad. B. Hindi maayos na pagtrato sa kanyang mga nasasakupan. O letrang C. Pinangungunahan niya ang gawaing itinakda para sa ikabubuti ng lahat. Ang sagot ay tama. Letrang B. Yan ang hindi maayos na pamumuno ng isang pinuno. Sunod. Number 2, alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno? A. Hindi tumutupad sa kanyang mga pangako. B. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap. O letrang C. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad. Ang sagot ay mahusay. Letrang C. Pangatlo, kung ikaw ay magiging leader o pinuno ng inyong pangkatang gawain, paano mo sila pamumunuan? A. Ako lamang ang gagawa ng lahat ng gawain. B. Uutusan ko sila na gawin ang itinakdang gawain. O letrang C. Hihingiin ko ang kanilang opinyon o ideya hinggil sa aming gawain. Ang sagot ay magaling. Hihingiin ko ang kanilang opinyon o ideya hinggil sa gawain. Ngayon, suriin natin ang mga sumusunod. Isulat ang tama kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at mali kung hindi. Una, ang mabuting pinuno ay naglilingkod ng kusa at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang tamang sagot ay tama. Sunod, hindi isinasaalang-alang ng namumuno ang damdamin ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. Ang sagot ay mali. Okay, kasi 'di ba sabi natin kanina, pag ikaw ay namumuno, kailangan o pag ikaw ang pinuno, kailangan aalamin mo kung ano ang pangangailangan ng iyong nasasakupan. Pangatlo, kung hindi maayos ang pamumuno, maaaring magkawatak-watak ang mga tao sa isang komunidad. Ang sagot ay mahusay, tama. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo kanina, kailangan maayos ang pamumuno at maayos din ang pinuno ng ating komunidad para hindi tayo magkahiwa-hiwalay, hindi magkanya-kanya. Okay, para sa ating tayain, basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel. Bawat isang tanong, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ito. Una, ang sumusunod ay epekto kung ang isang leader o pinuno ay napapabayaan at hindi naglilingkod ng tapat sa kanyang nasasakupan maliban sa isa. Alin ito? Ulitin ko, ang sumusunod ay epekto kung ang isang leader o pinuno ay napapabayaan at hindi naglilingkod ng tapat sa kanyang nasasakupan maliban sa isa. Alin ito? A. Magiging marumi ang buong komunidad. B. Magkakaroon ng problema sa kalusugan. C. Magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad. Pangalawa, si Mang Canor ay tatakbo bilang kapitan ng Santo Niño bilang kapitan ng kanyang barangay. Aling katangian ang dapat niyang taglayin? O kung si Mang Canor daw ay tatakbo bilang isang kapitan, alin dito ang kailangan niyang taglayin? A. Malinis. B. Responsable. C. Matangkad. Pangatlo, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng maayos na pamumuno sa loob ng bahay? Ito naman sa loob ng bahay. Alin ang maayos daw na pamumuno sa loob ng bahay? A. Laging maingay at nag-aaway ang magkakapatid. B. Hindi sumusunod sa utos ng magulang ang mga anak. O letrang C.
masaya at nagkakasundo ang bawat miyembro ng pamilya. Sunod, number 4. Ang paaralang elementarya ng Santo Niño ay pinamumunuan ni Ginang Perlita Reyes, ang punong guro. Ang mga guro ay maayos na nagtuturo, mataas din ang antas ng pagkatuto ng paaralan. Anong uri ng pinuno si Ginang Perlita Reyes? Kung ganito daw ang nangyayari, anong uring pinuno daw si Ginang Reyes? A. Masinop, B. Magaling, C. Pabaya. Panghuling tanong, kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad? Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad? A. Magiging magulo ang buong komunidad. B. May pagbabago at kaunlaran sa komunidad. C. Mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad. Okay. Para sa ating likhain, gagawa tayo ng poster. Okay, ang layunin, makagawa ng poster ng mga pinuno sa komunidad bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang nagawa. Okay, ang bawat isa ay naatasang magiging magaling na pintor sa binigay na gawain. Okay, ang kasama nyo sa paggawa ay ang inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak o kamag-aral. Ito ang sitwasyon. Ang pinuno ay napakahalaga para sa ikagaganda ng komunidad. Ang mga bata ay gagawa ng poster bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila o sa mga pinuno. Okay. Isang malikhaing poster ng mga pinuno sa komunidad. Dapat ang maging produkto nyo, ang kakalabasan nyo, isang malikhaing poster. Gamitin ang rubric upang maging gabay sa pagbibigay ng marka sa output na natapos ng mga mag-aaral. So, para malaman nyo kung okay yung ginawa nyong poster, kailangan ibabatay nyo sa rubrics. Okay. Ito ang mga kailangang kagamitan: bond paper, lapis at crayola, at paraan ng paggawa. Sa inyong bond paper, gumawa ng isang malikhaing poster ng mga namumuno sa inyong komunidad bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga ginagawa para sa inyong komunidad. Okay, pagtapos nyo ng sagutan ang inyong tayain natin at likhain natin na mga gawain, maaari nyo na itong kuwanan ng larawan o picturean at isend sa ating Messenger GC. Magandang araw muli mga bata!